mayroon pong nag-post na isang kasama dun po sa rally na naganap dyan po sa Qatar. At ito po yung sabi niya mga kababayan. Ayon po kay Romeo Jr. Villegas. Isa po siya mga kababayan sa naandudun daw sa mismong event na isinagawa ng mga OFW dyan po sa Qatar nung panahon ng kaarawan ng birthday nitong si Duterte. Ano po, so ngayon sabi dito ni Romeo Jr. Villegas, pawang katotohanan lang daw yung sasabihin niya dito. Disregard kung pro or anti-Duterte tayo, pero nais ko lamang pong linawin ang mga kumakalat na fake news. Andun ako mismo sa venue, Sea Line Private Beach Resort, noong nangyari ang paghuli sa mga sinasabing mga nadampot na mga Pilipino. Yan yung sabi niya. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Kaya kung may mga hindi dapat paniwalaan, yung mga taong wala naman talaga sa venue or hindi nakita ang tunay na pangyayari. Ito ang mga sumusunod na fake information. Basahin po natin mga kababayan. Una, March 27 nangyari ang panghuhuli at hindi daw po March 28. Yan po yung sinasabi niya dito. Walang rally o political demonstration na ginawa o naganap. Normal night swimming, picnic at family gathering lang ang ginawa, kaya nga maraming mga bata rin nakasama ng mga magulang. Sinong magulang ba ang isasama ang mga anak nila kung alam nilang may rally na pupuntahan sila? Meron mga magulang na ganyan. Meron nga mga magulang na tinuturuan yung anak nila na bastusin yung presidente. Eto pa kaya mga kababayan? Mismong kita nyo nga doon sa video, wait lang, pakita ko sa inyo. Kita nyo nga dito sa video yan, may bata dyan mga kababayan, oh. Play muna natin. Tingnan nyo ha. Sinasabi nila wala daw rally, ano to? Di ba? Oh, may nakikita ba kayong bata dyan mga kababayan? Tatanong ko lang naman ha. Ganito pala, wala ba kayo nakikitang bata dyan mga kababayan? Wala ba kayo nakikitang bata dyan? Kasi sabi, wala daw uto-utong magulang ang magsasama ng anak sa isang rally kung alam daw na rally yung pupuntahan. Wala ba kayo nakikita dyang bata? Ako nagtatanong lang naman kasi parang wala nga. Tingnan nyo naman mga kababayan. Ayan o, maliwanag na may bata dyan. Kasi nungalingan itong nitong si Romeo Jr. Villegas na ito. Wala daw magulang na magsasama ng kanilang anak. Ng kanilang anak sa isang rally. Maliwanag naman na ito po ay isang rally mga kababayan, no? Rally po yan na kung saan ang ipinapanawagan po nila dyan, we stand with Duterte. May kasama po silang bata dyan. Tapos papalabasin nila mga kababayan, wala daw batang kasama. Basahin pa natin yung nalalaman. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Sino magulang ba ang isasama mga anak nila kung alam nilang may rally na pupuntahan nila? So kung may inimbitahan man sa presinto o approximately 17 to 20 na katao, out of more or less 150 estimated na mga Pilipinong pumunta doon sa resort ay dahil nakita silang naka-DDS shirt. Magkakahiwalay, which is normal naman sa mga humahanga sa former president. Pangatlo daw mga kababayan, yung mga kumakalat na mga photos about bring him back, FPRRD, old photos po yun na mga nakunan 2 weeks before itong nasabing panghuhuli. And not during the said night. Yan po yung sinasabi dito mga kababayan. Pero kung tutuusin yung kumakalat po kasi mga kababayan, itong video ito, hindi naman po kasi gabi ito mga kababayan Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kita nyo naman
na araw pa naman po dito, mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, at maliwanag din naman po dyan na may mga bata po silang kasama, may batang kasama, and then nananawagan sila dyan, natitindigan nila etong si dating Pangulong Duterte. So yung sinasabi dito, mga kababayan, nitong si Romeo Jr. Villegas, na pagtatakpan niya pa yung totoong nangyari at papalabasin niya, mga kababayan, na siya yung nagsasabi ng totoo, ay isang malaking kalokohan po yan. Kasi unang-una, bistado na naman sila. Pagtatakpan pa nila, mismong yung embahada na nga ng Pilipinas, mga kababayan, na nagsalita na merong Pilipino na naaresto at under investigation po sila. At handa pa nga tumulong ang gobyerno ni PBBM para po dun sa 17 na mga kababayan po nating Pilipino na naaresto po dyan po sa Qatar. So ngayon, sabi pa dito, mga kababayan, ito daw yung pang-apat. Yan. And lastly, hindi totoong humihingi ng tulong kay PBBM itong mga nadampot. Kasi una, nakakulong sila at wala silang hawak na mga cellphone. No chance for outside communication. At pangalawa, DDS diehard. Ang mga yon, ba't hihingi ng tulong sa taong against nga sila? Yan po, mga kababayan, yung sinasabi dito. Bakit nga naman hihingi sila ng tulong kay PBBM? Yan po yung pinapalabas dito. Bakit hihingi daw yung mga DD-shit ng tulong kay PBBM? Ayaw nga daw nila kay PBBM. Against nga daw sila kay PBBM. Ibig sabihin, ayaw nila at hindi nila kailangan ng tulong ng gobyerno ni PBBM. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, humingi man ng tulong yung mga yan or hindi, mabait ang presidente. Handang tulungan at tutukan yung mga kababayan po nating OFW na yan. Kasi nga, ang paniniwala ng presidente, yan pong mga yan kapwa Pilipino po natin. Kahit pa taga-suporta ni Duterte yan o ayaw ng mga yan kay PBBM, walang magagawa ang presidente kung hindi tulungan sila. Kasi nga, siya ang ama ng Pilipinas, mga kababayan, ng mga Pilipino. Siya ang presidente ng Pilipinas at responsibilidad niya na tulungan etong mga ito. Biruin nyo sila na nga ang tutulungan, sila pa may ganang magsabi na hindi daw nila kailangan ng tulong ng presidente. Bakit daw sila lalapit sa presidente? Against nga daw po sila sa presidente. Di dapat kayo na lang ang magtulungan. Diba, mga kababayan? Dapat sila na lang ang magtulungan. Hindi naman pala sila nangangailangan ng tulong So ngayon, sabi pa daw dito, mga kababayan, gayunpaman, ako'y naniniwala na hindi nagkulang ang Philippine Embassy dito sa Qatar para magpaalala sa mga Pilipino kung ano ang mga ipinagbabawal at tungkulin ng ating embahada na pangalagaan ng kapakanan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. Alam mo pala diba? Alam mo pala na hindi kayo matitiis ng embahada ng Pilipinas, hindi kayo matitiis ng gobyerno ni PBBM. At tutulungan pa rin kayo. At una, alam nyo naman talagang bawal yan. Bakit nyo pa ginawa? Ganyan lang kasimple yan. Alam nyo nang bawal, pinagpumilit nyo pa, ginawa nyo pa. Hindi pa kayo nakontento na nag-post na lamang kayo sa social media at nagpakita na lamang kayo ng suporta kay Digong. Hindi yung nagrally pa kayo dun sa bansa na bawal magrally. Kung may mga utak ba naman yung mga yan? Di ba, mga kababayan, sabi pa dito, basahin pa natin. So tigilan na po natin ang pagpapakalat daw ng mga fake news about sa nangyari dito nung Thursday night, March 27, 2025 at around 8:30 PM dahil wala kayo sa actual na pangyayari at mismong venue. Ano man ang kahinatnan ng paglilinaw kong ito, handa akong makulong, mapalabas lang ang katotohanan kaysa makulong dahil sa kasinungalingan at wala akong pinagsisisihan kasi I'm not Filipino for nothing. Ito yung utak ng mga DD shit. Bagong ending, iiyak-iyak kayo sa gobyerno at sasabihin ninyo, pinababayaan kayo ng gobyerno. Tapos eto, maliwanag naman, mga kababayan, kahit bukas palad na ang gobyerno ni PBBM na tulungan yung mga kasamahan niya, siya nagmamalaki pa rin na hindi naman daw talaga lumalapit ng tulong etong mga DD-shit, mga kababayan. At ibig sabihin, sa madalit salita, bakit nga naman sila lalapit ng tulong kay PBBM? Kung ano naman nga, mga kababayan, kung against nga naman sila sa presidente. Diba? Bakit pa nila kakailanganin daw ang tulong ng presidente? Iyon nga ang dahilan kung bakit sila nagrally, mga kababayan, kasi tinitindigan nila etong si Digong
at ipinapanawagan po nila na mag-resign na etong si PBBM. Ano po, so ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na ganyan po kayabang yung ibang mga taga-suporta nitong si Digong. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito. Yan, maliwanag naman ha na ito po yung naging rally po nila mga kababayan. Kaya po naaresto yung 17 nating kababayang OFW dyan po sa Qatar. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sabi naman dito maliwanag dito sa Protect BBM. Sabi dito mga kababayan, mga DDS na nakulong dahil sa pagrarally sa Qatar, tutulungan pa din ng Marcos admin sa kabila ng pambabastos at pangbabato ng putek sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga Duterte supporters ay hindi ito naging dahilan para hindi tulungan ng Marcos administration o Marcos admin ang mga DDS na nakulong sa Qatar. Dahil sa posibleng ipa-deport ang mga Pilipinong nahuli, sinabi ng Department of Foreign Affairs na handa silang tulungan kung sakaling matuloy ang pag-deport. Kaya ngayon, sana maging leksyon ito sa ating mga DDS na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang kalaban, dahil kahit anong mangyari ay ituturing pa rin silang kakampi dahil sila ay Pilipino. At sana'y maunawaan ng mga DDS na ang Duterte ang sumira sa kanila at sa ating bansa. Totoo naman mga kababayan. Kita nyo, pinabayaan nga sila eh. Kita nyo, hindi man lang sila pinuntahan ni Sara Duterte. Ang purpose nga ng kanilang pagrarally para ipagtanggol yung mga Duterte. Yung kakasigaw nila na bring back Duterte, mga kababayan, bring back Duterte, sila ang mapapabalik ng Pilipinas. Yan yung pinakamasaklap dyan. Nananawagan sila na pabalikin ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte, pero sila ang mapapabalik ng Pilipinas. Ano po mga kababayan? So ngayon, kung titingnan ninyo, handa pa rin tumulong. Handa pa rin tumulong mga kababayan ang gobyerno ni PBBM kahit binabastos, niyuyurakan ang pagkatao ng presidente. Nandyan pa rin ang presidente, nagmamalasakit at nagmamahal sa mga kababayan po nating OFW, especially dun sa mga taga-suporta ni Digong na naaresto. Kasi biruin nyo, kahit against kayo sa presidente, kayo pa rin ang iniisip ng presidente. Eto mga kababayan, di ba sinasabi, wala naman daw kasing tumulong, wala naman daw kasing humihingi ng tulong kay PBBM. Bakit daw pinapalabas nung ibang mga kababayan Pilipino natin na lumapit or humingi ng tulong itong mga OFW ito na naandyan daw po sa Qatar na naaresto. So ngayon, basahin po natin itong isang post na kumakalat ngayon. Yan. Eto, napakaliwanag nito mga kababayan. Kung titingnan ninyo na andito talaga yung purpose kung bakit napilitang mag-rally yung iba, kung bakit napilitang sumama kahit may takot silang nararamdaman. Kasi nga anytime pwede silang mawalan ng trabaho kung sakaling maaresto or mahuli po sila. So ngayon sabi po dito mga kababayan sa Philippines Defense Force Forum, ito daw Invox. Kung titingnan ninyo may nakalagay po dyan. Naka-quote in quote pa nga yan eh. Yan. Sabi dito, "Good evening sir. Pinsan ko po ang isa sa mga naaresto sa Qatar. Pareho kaming OFW dito ako sa Kuwait. Dati na talaga siyang DDS at ako naman ay apolitical." Ayun sabi dito. Tumawag si auntie or yung tiyahin. Siguro magulang nung naaresto or isa sa mga naaresto dyan po sa Qatar. Tumawag si auntie sa akin kanina, hindi pa raw sila nagkakausap at pinapatawagan sa akin, di ko rin makontak. Nag-aalala na si auntie kasi 1 year pa lang ang pinsan ko sa Qatar at di pa bayad ang mga utang. Sabi ni auntie, sinabihan na niya nung hindi pa naaresto na wag na makisali sa rally. Sabi naman daw ni pinsan na wala daw dapat katakutan kasi sabi ng leader nila malakas si BP Inday Sara, ito daw si Sara Duterte sa Qatar government. Kaya hindi sila paghihigpitan sa rally nila. Bibigyan pa nga daw sila ng police security at saka kung magkakaproblema man, tutulong daw etong si Bongo at etong si Bato. Magpapadala ng mga abogado at pinansyal. Pero yun nga, sabi ni auntie wala naman daw aksyon. Sila
Or wala naman daw ginagawa itong si Bongo at saka daw po itong si Bato. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, kaya napilitang sumamang mag-rally yung iba. Ano yung iminulat sa kanila? Ano yung sinasabi sa kanila? Hindi malakas itong si Sara Duterte dyan sa Qatar. Especially, siguro sinabi din do sa mga sa mga taga-suporta na na itong si Sara Duterte kaibigan yung mga matataas na opisyalis dyan sa Qatar. Baka ganun yung sinabi. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman magrarally yung iba natin mga kababayang OFW kung walang nag-udyok sa mga yan. Hindi, totoo yun mga kababayan. Hindi magrarally ang mga yan kung walang nag-udyok sa mga yan. Kasi tingnan nyo dito yung sinabi ng auntie, pinaalalahanan daw po niya yung kanyang anak na huwag ka nang sumama dyan sa rallying yan. Pero ang sabi daw nung kanyang anak, wala daw dapat ikabahala kasi nga daw, malakas daw etong si Sara sa Qatar. And then mga kababayan, handa naman daw magbigay ng police security at saka daw kung magkakaproblema, handa daw magbigay ng abogado. Ito daw si Bongo at ito daw si Bato de la Rosa, handa din daw magbigay ng pera, pinansyal. Ibig sabihin mga kababayan, may na sila, may pinanghahawakan na yung mga kababayan po nating OFW na anytime kahit anong mangyari sa kanila, tutulungan sila ni Bongo at saka daw po nitong si Bato de la Rosa. Pero ang pinakamasaklap mga kababayan, wala daw aksyon. Ibig sabihin, walang ginawa si Bongo, walang ginawa si Sara, wala ding ginawa etong si Bato de la Rosa at pinaasa lamang po yung mga kababayan po nating OFW na nagrally dyan po sa Qatar. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Sabi ni auntie, wala naman daw aksyon sila. Sana nga matulungan sila ni BBM. Mga Pilipino pa rin sila kahit mga DDS sila. Salamat sir. Yan yung sabi nung pinsan nung isa sa naaresto, mga kababayan, dyan po sa Qatar. Isang Pinoy na naaresto dyan po sa Qatar. At ito po ay mensahe ng kanyang pinsan, siguro mga kababayan dito sa Philippines Defense Force Forum. Po, dyan po ipinadala yung messages. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, nasaan si Bongo? Nasaan si Bato? Kasi biruin nyo, nakalagay yung pangalan nila dito pero wala naman daw pong ginawang aksyon. Ibig sabihin, hindi tinulungan, iniwanan sa ere yung mga DD-set na umaasa na sasagipin po sila ng mga Duterte. Sabi ko nga po sa inyo, hindi na kayo pagtutuunan ng pansin ng mga Duterte kasi nga busy na si Sara Duterte sa kanilang ama. Yung mga Duterte, yung mga anak ni Digong, busy na lahat yan. Yung iba sa pangangampanya, yung iba naman busy na sa kanilang ama kung paano ba mailulusot yung kaso ni Duterte na napakabigat dyan po sa International Criminal Court. Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na handa silang tulungan ni Bongo, ni Bato de la Rosa, wag na kayong maniwala at umasa dahil kahit si Bato de la Rosa naghahanap din ng paraan kung paano tutulungan yung sarili niya kapag lumabas na yung arrest warrant galing po sa ICC. Eto namang si Bongo, naghahanap din ng paraan kung paano matutulungan yung sarili niya para manalo sa darating na Mayo 12. Kaya yung mga nagsasabi sa inyo na handa kayong tulungan ni Bongo at ni Bato, wag na kayong maniwala, walang katotohanan yan. Kaya ang mas mabuti nyong gawin, magtrabaho na lang kayo, tulungan nyo mga kamag-anak at kapamilya ninyo dahil walang ibang makakatulong sa inyo kung hindi kayo lang din. Kaya nga yung mga nagyayaya sa inyo na isinasama kayo sa mga rally, wag na kayong sumama at isipin nyo na lamang ang trabaho po ninyo kasi makakasurvive lang naman kayo pag may trabaho kayo dyan sa ibang bansa. Tandaan nyo po yan. So ngayon kung titingnan nyo, wala pa atang pahayag etong si Vice President Sara Duterte, etong si Bato, etong si Bongo patungkol po sa nangyari sa mga kababayan po nating OFW na taga-suporta po nila na nakulong dyan po sa Qatar. So ngayon ang nakita lamang po natin na todo react, todo pagsasalita, walang iba kung hindi etong si Roque. Pakinggan po natin mga kababayan. Kasi sabi dito, apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng Qatar matapos maaresto roon ang ilang Pilipino na nagsagawa ng demonstrasyon or demonstration sa kaarawan ng dating Pangulo. Ito daw yung apila ni Roque mga kababayan. Appealing to the Qatari authorities. The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte.
we're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. They love the president and they cannot accept the fact that he is now here at The Hague, held as prisoner by Westerners. No? So we have a common history of being colonized by the West, and I hope you understand why the Filipinos love President Duterte. So again, it is an appeal to our friends in Qatar. Please show maximum tolerance to Filipinos who only wanted to show their love to President Rodrigo Roa Duterte. Yan. Isa Roque lang ang nagsasalita at umaapila doon po sa bansang Qatar na sana daw mga kababayan yung mga Pilipino doon tutukan. Ibig sabihin, wag masyadong gipitin mga kababayan. At kung maaari, tingnan daw yung pagkakaibigan ni Duterte at saka daw po ng bansang Qatar. Kasi nga naman, naging kaibigan daw ni Digong mga kababayan, yung siguro yung hari ng Qatar o presidente doon mga kababayan sa bansang Qatar or yung mga taga-gobyerno doon. Siguro yun yung tinutukoy ni Harry Roque mga kababayan. Pero ang sa atin kasi, iba kasi ang batas ng Qatar sa batas ng Pilipinas. Pag sinabi dun sa kanila na bawal mag-rally, ang kailangan gawin ng mga kababayan po nating OFW, sumunod na lamang kaysa suwayin at makipagmatigasan sa bansang Qatar. Kasi kung ikaw ay OFW doon, makikipagmatigasan ka pa sa mga taga doon, wala kang kalaban-laban doon kasi bansa po nila yon at ikaw ay dayo lamang doon at kaya ka dumayo doon para magtrabaho. Ngayon, wala pa tayong napapakinig na salita galing sa ating Vice President mga kababayan kung ano po ang kanyang opinion hingil po dito sa nangyaring ito sa kanyang mga taga-suporta na mga DD-shit dyan po sa Qatar. At wala pa din tayo naririnig na mga salitaan mga kababayan na nanggaling naman dun sa ibang mga anak ni Duterte patungkol po sa nangyaring ito na pag-aresto sa mga kababayan Pilipino po natin dyan dahil sa pagrarally ng illegal dyan po sa bansang Qatar para po kay Duterte. At tanging si Harry Roque lamang ang umaapila mga kababayan sa bansang Qatar na sana naman mga kababayan yung mga kababayan po nating Pilipino ay unawain ng bansang Qatar dahil nga naman nagpakita lamang daw ng pagmamahal at pagsuporta dito daw po kay Duterte. So maliwanag naman na yung ating Vice Presidente nananahimik pa rin sa isyong ito, sina Bongo, sina Bato, nananahimik pa rin sa isyong ito. Pero si Harry Roque lang talaga yung isa sa nagpapakita ng pagmamahal doon sa mga taga-suporta mismo ni Digong na naaresto dyan sa Qatar.